Bago ang makasaysayang ginto, lugmok at walang mukhang maiharap ang bansang Pilipinas sa larangan ng basketball, mga idol. Matapos ang sunod-sunod na kabiguan sa nagdaang FIBA World Cup, marami ang nagsabi na tuluyan nang nawala ang bagsik ng mga Pilipino sa buong Asia. Walang sapat na practice, kulang sa mga players, at bagong-bago pa ang coach na hawak sa kupunan. Ang nasyon na labis na umiibig sa sport na ito ay nawalan na ng pag-asa. Ngunit sa loob lamang ng ilang linggo, isang himala ang naisulat ng kupunang walang kahit sinong naniwala. Sa gitna ng matinding krisis ng pambansang kupunan, biglang tinawag ng buong bansa ang pinakamatagumpay na coach sa kasaysayan ng PBA, si Coach Tim Cone. Ngunit hindi naging madali ang kanyang pagsalubong dahil sa magkakaibang schedule ng mga liga sa labas ng bansa. Hindi nagawang makasama ang mga nagniningning na player tulad ni Jordan Clarkson, Dwight Ramos at Kai Sotto. Sa halip, ang natipon ng bansa ay isang kupunan na binuo mula sa mga veterano at natitirang talento sa PBA. Mga manlalarong tinawag lang sa huling minuto. Mga taong tinawag ng mga kritiko na isang barangay lineup. Walang naniniwala na ang pangkat na ito ay may kakayahang makipagsabayan sa pinakamalalakas na bansa sa Asia. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat kung sino pa ang mga binabatikos. Sila pa ang may matinding winning mindset at gigil na may patunayan. At para pamunuan ang kupunang ito, nakatayo ang isang dayuhang mas higit pa ang pagmamahal sa watawat ng Pilipinas kaysa sa kanyang sariling kapakanan. Ang resident import ng Barangay Ginebra, si Justin Brownlee. Dito na pumasok ang kanilang pinakamatinding laban sa yugto ng semifinals. Hinarap ng Pilipinas ang dambuhalang bansang China, ang host country na determinadong ibaon ang gilas sa kanilang sariling teritoryo. Mula sa simula ng laro, naging malupit ang tadhana. Nilamon ng higanting lineup ng China ang depensa ng Pilipinas. Umabot sa hanggang 20 points ang kalamangan ng kalaban. Sa mga sandaling iyon, maging ang mga Pilipinong nakatutok sa kanilang mga telebisyon ay nagsimula nang hindi natapusin ang laro. Suko na ang marami. Tanggap na ng lahat na tanso o wala na namang medalya ang maiuwi ng bansang silangan. Ngunit hindi si Justin Brownlee. Sa huling mga minuto ng laro, binuhat niya ang buong kupunan sa pamamagitan ng kanyang mga naglalakihang buslo at crucial na tira. Halos mag-isa niyang nilubog at pinatahimik ang buong hometown crowd ng China sa matinding katahimikan. At sa huling 24 na segundo, sa higit ng dalawang nagtatangkadang defenders ng China, binitawan ni Brownlee ang isang napakahirap na step back 3-pointer na tuluyang bumasag sa puso ng mga China. Doon na tuluyang naisulat ang kasaysayan. Nagawa ng Pilipinas ang isang imposibleng pagbangon na hindi na malilimutan ng bansang silangan. Matapos ang milagro laban sa China, iisang hakbang na lamang ang natitira para sa gilas Pilipinas. Ang pagharap sa bansang Jordan sa finals. Ito ang kupunan nagbigay sa atin ng madugong pagkatalo sa group stage. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ang lumang gilas ang nakatayo sa harap nila. Ang kupunang binuo sa loob ng maikling panahon ay nagpakita ng walang katulad na depensa. Pinangungunahan ni Chris Newsome ang pagbantay sa pamosong import na si Rondae Hollis Jefferson, habang ang Kraken ng PBA na si Junmar Fajardo ang naghari sa ilalim ng rim. Hindi na hinayaan ng Pilipinas na mawala pa ang pagkakataon na ibinigay sa kanila ng tadhana. Nang tumunog ang huling buzzer, opisyal nang natapos ang 16 years na sumpa ng bansa. Matapos ang higit na 6 na dekada ng paghihintay, muling naghari ang Pilipinas sa rurok ng Asya. Ang gintong medalya ng Asian Games ay muling nagbalik sa lupang sinilangan ng tunay na puso ng basketball. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang medalyang ginto. Ito ay patunay na sa kabila ng kakulangan at kawalan ng tiwala, ang pusong Pilipino na may paninindigan at tapang ay walang hindi kayang pagtagumpayan. Mga idol, para sa inyo, ito na nga ba ang pinakamatamis at pinakamakasaysayan kampyonato sa kasaysayan ng gilas Pilipinas? I-comment nyo na ang inyong reaction sa baba. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para sa mas marami pang malalalim na sports documentaries. Hanggang sa muli mga idol!